Ngayon naman para ibahagi na po sa atin ang nilalaman ng 5 AM weather forecast ng Pag-asa. Makakasama po natin si weather forecaster Joey Figuracion. Good morning, Mr. Figuracion. Yes, magandang umaga rin sa iyo, Amor, at sa ating po mga televiewers sa umagang ito. Mr. Figuracion, ano po bang inaasahan nating magiging lagay ng ating panahon ngayong araw na ito ng Miyerkules? Magiging maulan pa rin po ba sa bahagi ng Mindanao katulad po kahapon? Yes, Amor, no, ito nga po ang ITCC ay nandito sa Mindanao sa ngayon at patuloy pa rin po yan ang apekto dito sa Mindanao at may flaring o pagtaas o pagdami nitong kaulapan ay umaabot yan dito sa bahagi ng Visayas, Bicol at Mimaropa. Kaya naman inaasahan natin na may mga pag-ulan pa rin tayo dito sa bahagi ng Mindanao at ang buong Visayas, kasama na po itong dito sa bahagi ng Bicol Region at itong Mimaropa. So asahan natin nilang pag-ulan dyan, mahina hanggang sa katamtaman na may kasama rin pong paggidlat at pagkulog. Mr. Figuracion, sige po. Samantala po, ang natirang bahagi ng ating bansa, kasama na po dyan ang Metro Manila. So bagyang maulap lang tayo pero may isolated rain showers o thunderstorm o pa rin po tayong maaaring makaapekto sa atin. Okay, yan po, alam na po natin kung anong inaasahan natin sa iba't ibang bahagi ng bansa, pati na rin po dito sa Metro Manila at sa rest of the country. Ngayon naman po, kamusta naman po ang kondisyon ng ating mga karagatan, lalong-lalo na po dito sa mga areas na apektado po ng ITCZ? Itong ITCC, Amor, no, hindi naman siya nagbibigay ng maalon o rough seas. So actually, variable yung hangin within the ITCC zone. So inaasahan natin na banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan sa buong kapuluan. Magandang balita po yan para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa ating mga kababayang mangingisda dahil hanggang sa ngayon po ay wala naman ulit kayo nga itinataas na gale warning. At eto naman po, hanggang kailan naman po kaya inaasahan natin na iiral dito sa ating Philippine Air Responsibility itong ITCZ na ito at inaasahan pa rin po ba natin na tuloy-tuloy pa rin po yung pag-akyat nito sa mga susunod na mga araw? Yes, itong ITCC ay prevailing yan o active po yan throughout the season itong habagat dito sa ating bansa. So sa ngayon, June, for the month of June, nandito po yan sa bahagi ng Mindanao at by July, aakyat po yan bahagya dito sa may Visayas area at so on. So by August po, nandito na yan sa bahagi ng Luzon. So ang inaasahan natin na ito pong ITCC ay maaring pa rin magpaulan dito sa Mindanao area throughout nitong linggo. So, maaari pong makakaranas pa rin ang ating mga kabayan dyan ng mga pag-ulan. Patuloy po nating i-monitor yan dito po sa Pag-asa. At ito naman po, no, isa pa rin po sa mga maiinit talaga po na pinag-uusapan ngayon sa buong mundo ay itong balita po tungkol sa haze na nararanasan po dito sa Indonesia at umabot na nga po ito sa Singapore at maging sa Malaysia. At kahapon po natalakay naman po dito sa Panahon TV kung ano po itong tinatawag natin na haze at kung mararanasan po ba ito sa Pilipinas. At nabanggit naman po ng Pag-asa na masyado naman pong mahina pa ang ating habagat para po mapunta pa dito itong haze na ito. Kaya po maganda balita pa yan sa ating lahat. Ngayon naman po pag-usapan naman po natin dahil nababasa ko rin po sa mga foreign articles na nagsasagawa na po ng mga tinatawag natin na proseso ng cloud seeding dito po sa mga apektadong lugar. So ano po ba para po sa ating mga viewers, ano po ba itong tinatawag natin na cloud seeding na ito at paano po ba ito nagkakaroon ng kontribusyon o paano po ba ito makakatulong sa pagbigay ng solusyon dito sa lumalalang problema tungkol po dito sa haze? Yes, Amor, itong cloud seeding ay sinasagawa para magkaroon ng pag-ulan dyan sa bahagi ng Sumatra. At hindi po yan bahagi na paraan para sugpuin itong haze. Ang paraan na yan para magkaroon ng ulan at para maapula itong wildfire na nangyari dyan sa Sumatra na siya ng dahilan ng magkakaroon ng haze sa ibang bahagi ng Asia. So ang cloud seeding ay ginagawa rin dito sa ating bansa at ginagawa po yan para nga magkaroon tayo nitong pag-ulan. At nangyayari yan pag summer kung saan kulang po tayo ng mga ulan. At ang paraan po ng cloud seeding ay bahagi po yan ng cloud physics. So, importante po kasi sa condensation process na mayroon tayong tinatawag na cloud condensation nuclei kung saan yun po yung kakapitan nitong moisture kung saan
andun na ang moisture sa cloud, sa kaulapan, kailangan lang po na may kakapitan lang siya at pagkapit po ng moisture na yan, lumalaki yan na in a certain, mayroon po tayong mga process pa na sinasabi dyan at yun po ang naging dahilan na maaari na siyang lumaki ay itong water droplets at bumabagsak po as rainfall. May bago naman po tayong natutunan sa araw na ito tungkol po dito sa cloud seeding. Kaya po tandaan po natin kung ano po itong proseso na ito na tinatawag natin na cloud seeding. Maraming salamat po Mr. Figuracion sa ibinahagi impormasyon tungkol sa lagay na ating panahon. Yes, maraming salamat din, Amor, at payo pa rin natin sa ating mga kababayan. Although mainit tayo dito sa Metro Manila, inaasahan pa rin natin na may mga isolated rain showers or thunderstorm pa rin tayo. Kaya magdala pa rin tayo ng payong pananggalayan sa init at kung uulan man, mayroon tayong proteksyon. Ayan nga po at natunghayan po natin si Mr. Joey Figuracion na weather forecaster ng Pag-asa.